tumataas ang grade ko. Ilagay mo sa FB mo. Ang daming magla-like. Tama? 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 Ang daming natutuwa. Sasabihin, uy, pamangkin ko yan, inaanak ko yan, ang galing, mana sa ninang. Tama o mali? Tama? Oh, you see? So, hindi lamang ikaw ang natutuwa kapag ikaw ay nagkakaroon ka ng mataas na grade. Pati ang hindi mo kaano-ano, galak na galak yan. Masayang masaya yan. Ganon din ang amang sumasalangit. Pag nakikita niyang nagbubunga ka, tuwang-tuwa siya. Sapagat naluluwalhati ang kanyang pangalan. Naluluwalhati ang pangalan niya pag tayo ay namumunga. Kaya lagi ko sinasabi sa aking mga mahal sa buhay, alam mo, pag ikaw ay gumaganda ang buhay mo, alam mo bang hindi lang ikaw ang sumasaya? Alam mo bang ang mga kaibigan mo ay sumasaya? Alam mo bang ang mga classmates mo ay sumasaya kung meron kang classmates? Alam mo bang ang eskwelahan mo ay sumasaya kung student ka? Alam mo bang ang kumpanya mo, ang office mates mo ay sumasaya kung nagtatrabaho ka? Alam mo ba pati pamilya mo, mga kamag-anakan mo ay sumasaya? Alam mo ba yun? Kaya lagi ko sinasabi sa aking mga mahal sa buhay, huwag mo nang intindihin ang sarili mo. Kasi pag iniintindi mo lang ang sarili mo, hindi mo mapapasaya ang maraming tao. Ganon din ang Kristiyano. Kapag iintindihin lang ng Kristiyano ang kanyang sarili, hindi niya mapapasaya ang amang sumasalangit. At kalooban ng Lord na tayo ay mabunga ng marami sapagkat nagpapatunay that we are disciples of Jesus. And Jesus and the Father are one. At ang sabi ng Biblia, binibigyan natin ng kalawalhatian ng amang sumasalangit kapag tayo ay namumunga. Buksan natin mga minamahal sa John 15 verse 4. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ang sabi ng Panginoong Diyos, kasi alam ninyo, bisan gumagamit ng mapatalinhaga ang salita ang Diyos, ang tawag diyan is metaphor. Ang ibig sabihin ng metaphor, yung bang isang bagay, hinahalimutan sa isang bagay. At kapag marami na yan, ang tawag diyan is allegory, extended metaphor. No? Minsan yung pronunciation ko, pagpapasensyahan nyo na, lagi na lang ako kinukorek ng mga anak ko. Mabuti naman, no, na ang mga anak ko ay nag-aaral, tinuturuan nila ako ng tama. Dahil kung hindi sila nag-aaral ng maayos, pare-parehas kaming nasa mali. Na ibig sabihin, kulang sa pinag-aralan. Amen po ba? Kasi ako, gusto ko talaga makapag-aaral ng maayos noong unang panahon eh. Sino ba naman ang ayaw? Eh kaya lang, ang problema, ulila sa ama. Working student, lahat ng trabaho naranasan ko. Watak-wata kami magkakapatid, hiwa-hiwalay kami. Kanya-kanya kaming buhay para mabuhay lang. Watak-wata kami kung saan sila napupunta. Nagtinda ako ng dyaryo, sigarilyo, pintor, partisador, wash your car boy, nagtatawag, tatawag ng taxi, patras, lahat yan naranasan ko yan. Para lang mabuhay. At makapag-aaral. Kaya lang sabi nga, kulang sa salapi. Ngayon, ang dami kong salapi. Amen? Sino ang walang salapi rito? Pag nang mabigyan. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. No? Ang sabi ni Christ, no, tingin kayo sa akin, sabi ni Christ, I am the vine. Ang ibig sabihin ng I am the vine, ako yung puno ng ubas. And my Father is the gardener, the husbandman. Sabi niya sa actually, makikita mo yun sa verse 1. Siya yung tagapag-alaga. Ako yung puno ng ubas, kayo yung mga sanga. Diba? Kayo ang mga sanga. Sabi niya gano'n. Kapag ang mga sanga ay hindi nakakabit sa akin, nakikinig ba kayo? Hindi siya mamumunga. Amen. Kapag ang mga sanga ay hindi nakakabit sa akin, hindi siya mamumunga. Kaya ang akala ng marami, papasok sila ng langit na hindi si Kristo ang Diyos, Panginoon at tagapagligtas nila. Listen very carefully. Marami nag-aakala papasok sila ng langit. Pero hindi sila papasok ng langit
Kasi hindi sila nakakapit kay Kristo. Si Kristo ay hindi nila Diyos, hindi nila Panginoon, hindi nila tagapagligtas si Kristo. So para ka pumasok ng langit ay kinakailangan si Kristo ang iyong Panginoon. Ganun yun. I am the vine, sabi ni Christ, and my Father is the gardener, the husbandman, and you are the branches. No branch can bear fruit unless it remain in me. Maliban siya ay nakakabit sa akin. Nakikinig pa ba kayo? Saan ka nakakita ng bunga? Saan ka nakakita ng sanga na may bunga na hindi nakakabit sa puno? Saan ka nakakita nun? Walang ganon. Bawat sangang may bunga, nakakabit yan sa puno. Ganon po yun. So, ibig sabihin, hindi ka magbubunga kapag hindi ka nakakabit sa puno. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, listen very carefully. No. Kung ikaw ay nakakabit, pakisabi nakakabit. Kung ikaw ay nakakabit, ikaw yung sanga. Tingin kayo sa akin. Diba? Ito yung puno ng ubas. No? Si Jesus, ang amang sumasalangit, tagapagdilig, tagapag-alaga, the husbandman, the gardener. And we are the branches, tayo yung mga branch, di ba? Yan. Kanyari, ako si Jesus, maraming branch yan. Marami. Ano? Ngayon, kapag yan ay hindi nakakabit sa puno, hindi yan mamumunga. Tama? Naunawaan ninyo ako? At pag kayong hiwalay na tingin sa akin, kasi maganda ito pinapaliwanag ko. Ngayon, kung ang mga sanga ay nakakabit sa puno, tiyak na magbubunga. Tama? Tama o mali? Naunawaan ninyo ako? Okay. Tanong, lingkod ng Diyos, bakit maraming Kristiyano ay hindi nagbubunga? Hindi nababago buhay? Walang soul win. Mamamatay na lang, mag-rapture na lang, ni isa walang nadadala sa church. Hindi committed sa ministry, walang ministry. Ulitin ko ulit. Lingkod ng Diyos, bakit maraming Kristiyano hindi namumunga? Hindi nagbabago buhay ang uman gihapon. Parehas sila. Attend sila ng attend, hindi naman nababago buhay nila. Wala silang soul win. Lumilipas ang panahon, magra-rapture of the church na lang, ni isang kaluluwa walang nadadala sa gawain ng Lord. Wala silang mga ministry, unfruitful life, unfruitful service, unfruitful ministry. Wala silang fruitful ministry. Listen very carefully. Hindi sila tunay na Kristiyano. Nakikiupo lang yan. Umaatid lang yan, hindi totoo Kristiyano yan. Yes. Nakikiatid lang yan. Nakikiupo lang yan. Dumadalo lang yan, pero hindi tunay na Kristiyano yan. Dahil ang tunay na sanga, may bunga. Tama? Tama o mali? Ulitin ko ulit. Ito yung puno, ito yung sanga. Pag hiwala yung sanga sa puno, hindi magbubunga. Kung ang sanga ay nakakabit sa puno, magbubunga yan. Kapag ang sanga ay hindi nakakabit sa puno, hindi nagbubunga. Ano? Bakit maraming Kristiyano hindi nababago ang buhay? Ganon pa rin ang buhay nila. Ganon pa rin ang pagkatao nila. Bakit wala silang mga soul win? Bakit wala silang unfruitful ministry at unfruitful service sa Panginoon? They are not Christians. They are not disciples of Christ. Hindi sila mga disipulo ni Kristo Jesus. Nakakita ka na ba ng mga bland ng buhok? Sino ang hindi pa nakakita ng bland ng buhok? Magpapabland ako. Kasi pag napapagupit ako, lagi na sinasabi nung gumugupit sa akin, Sir, ang dami mo ng puti, kulaya na kita, naglalabasa na. So, kung di ba kayo nakakita ng bland, magkakabland ako. Okay. Yung mga nakabland ng buhok, anong bansa sila? Yung mga nakabland. Yung mga bland talaga ang buhok na hindi kinulayan, anong bansa sila? Amerikano, mga ganun, di ba? Mga bland na buhok nila. Pero maraming Pilipino at Asian, from the Asian countries, no? Hindi bland ang mga buhok nila, pero nagpakulay, naging bland. Tama? Tama o mali? Tama o mali? No. Pero, hindi totoong bland ang kulay nila. Nagpakulay lang sila.
Ganyan ng maraming Kristiyano, dumadalo nakikiupo lang, pero hindi tunay na Kristiyano. Mga nagpa-blunt lang yan. Nakikinig po ba kayo? Mga nagpa-blunt lang yan. Kasi kung totoong Kristiyano yan, nagpubunga yan. Nakikita mo ang pagbabago sa buhay niya. No? Nakikita mo ang pagbabago sa buhay niya. No? Makikita mo na siya nagsusulbin talaga, nagdadala talaga ng kaluluwa yan. Talagang nag-o-offer talaga ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon niya. If somebody is saying that he or she is a Christian, at the end, hindi mo nakikita yung mga sinabi ko, then they are not Christians. They are not disciples of Christ. Amen. Dahil ang true disciples ni Christ, o John 15:8, tingnan natin. John 15:8, panigan natin. John 15:8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kapag isang tao hindi na mabago buhay, ang mamanggihapon, yung lumalala pa, ay hindi Kristiyano yan. Hello? Kaya may malaking pagkakaiba. Pakisabi, may malaking pagkakaiba. Merong malaking palatandaan. Ang mga Kristiyano ay nakaranas ng bagong pagkatao, ng bagong buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko sinasabing bigla-bigla ay nakakaroon sila ng pagbabago. But you could see changes in their lives. The Bible says the Lord is changing them from glory to glory. Nakikita mo sa kanila, nagbabago sila. Una, umiinom sila ng alak. At sobrang lasinggera talaga. Pero umuunti-unti na ang pag-inom nila ng alak. Pre, bakit pakunti na ng konti ang pag-inom mo ng alak? Kasi Kristiyano siya, nagpapatuloy na ang pagbabago. Sa una, nakakadalawang kaha sa isang araw yan. Pero pakunti-kunti na. Dumarating ang time, nawawala na yung paninigarilyo niya. Pre, bakit kumukunti na lang yung paninigarilyo mo? Kasi born again na yan eh. Sa una, lakas niya magmura. PI mo! Bandang huli, napipigilan na niya at nawawala na yung pagmumura niya. Pre, ano ka na pinagbago mo ah? Yan ang mga born again Christian. Nagkakaroon ng pagbabago. Ang mga hindi nagkakaroon ng pagbabago, hindi mga tunay na Kristiyano, nagkukunwaring Kristiyano, pero hindi tunay na Kristiyano. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, hindi nangangahulugang dumadalo at may hawak na Bible o nangangaral at walang pagbabagong buhay, hindi sila mga tunay na Kristiyano. Kaya kilala mo na yung hindi tunay na Kristiyano, na ang lakas magmura. Minumura ang mga taga-ibang religion. Tinutungayaw yung mga taga-ibang religion. Nung kinasahan ng mga religion, tumakbo sa ibang bansa, natatago ngayon. Hindi tumulad kay Andres Bonifacio at habang katao. Amen po ba? Kaya alam mo sa eskwelahan, alam ng lahat Kristiyano ka. Yes. Hindi mo na kailangan mo salita. Your classmates will know that you are a Christian. Yes. Kasi iba ka sa kanila eh. Hindi kayo katulad, hindi kayo kaparehas. Alam ng mga kapitbahay mo, Kristiyano ka. Alam ng mga office mates mo, Kristiyano ka. Alam ng mga mahal mo sa buhay, Kristiyano ka. Yes. Eh ako, nung nagpunta ako ng probinsya eh, nandun kami sa Boracay eh, nakikijoin ako sa mga kamag-anakan. Pero nung sinabi ng isang kamag-anak, bumili na ng pulutan. Kasi baka gabihin